Matapos ang matunog na usap-usapan patungkol sa paparating di umano na laban ni Cuadro Alas, angas ng Pinas, Janriel Casimero, ay may isang kapanapanabik na bakbakan na naman ang ating aabangan. Ito'y matapos kinumpirma ng ating bagong reigning Filipino World Champion na si Melvin Jerusalem na dedepensahan niya ang kanyang hawak na kampyonatong WBC World Minimum Title ngayong paparating na buwan ng Setyembre laban sa isang undefeated na Meksikano na si Luis Castillo. Ang laban nito mga idol ay posibleng gaganapin dito mismo sa Pilipinas at ngayon pinagpipilian pa na gaganapin sa Masbate, Manila o kaya sa baluarte mismo ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa General Santos City. Ito ang kauna-unahang pagdepensa ng ating kaubayan sa kanyang hawak na kampyonato matapos nito mabaklas mula sa kamay ng Hapon na si Yuday Sigioka noong March 31, 2024 sa pamamagitan ng split decision. Sa kasalukuyan, ang makakalaban ni Melvin Jerusalem ay may bitbit na malinis sa kartadang 21 panalo at isang draw. 13 sa kanyang panalo dito ay nagmula via knockouts. Samantalang ang ating kaubayan ay nagtala din ito ng 22 panalo, 3 talo at 12 panalo dito ay nakuha niya via knockouts. Hindi rin basta-basta itong makakalaban ng ating kaubayan mga idol. Ngunit kung mantsakin ang kartada, mas lamang pa rin si Melvin Jerusalem dahil 5 beses na itong napalaban sa 12 rounds bout, samantalang si Luis Castillo ay 1 beses pa lamang ito napalaban sa 12 rounds competition. Ngayon darating na Setyembre 22 sa kasalukuyang taon para sa pandigdigang kampyonatong laban. Kakayanin kaya ng Meksikano ang bagsik ng kamao ng ating pambato. Para mas makilala pa natin ang lubusan ng Mexicano, babalikan natin ang nag-iisang 12 rounds fight ni Luis Castillo laban kay Abraham Rodriguez na ginanap noong August 5, 2022 sa bansang Mexico. Si Luis Castillo ay nasa 27 anyos na ngayon at isang kaliweteng naglalaro sa minimum weight division. Ang laban nito mga idol ay ang unang laban niya sa 12 rounds competition kontra sa kapwa Mexicano na si Abraham Rodriguez. Makikitang may katangkaran itong Mexicano mga idol at may mahahabang mga kalasway na naging lamang niya sa pag-aatake ng distansya. Pagkatapos ng round 1 at sa pagpasok ng round 2, tila mainit ang pagpapalitan ng suntok ng dalawa. Ngunit kakaiba itong si Luis Castillo mga idol dahil maigi itong nagmamatsyag sa bawat hato ng kalaban at tinabangan ang mga posibleng hakbang pagkatapos ay sasagot ng mga malalakas na counter punches. Ano ba yan? Contéstale. Ano ba yan? Contéstale. Paso para atrás. Paso para atrás. Eso es. Eso, bien. Ahí no va a fallar. Vamos. Sa loob ng round 3, makikitang hirap na hirap makatama itong kalaban ni Castillo dahil bukod sa katangkaran nito, madali rin nakakailag si Castillo sa mga suntok ni Rodriguez.
Malaking tulong kay Castillo ang kanyang katangkaran mga idol. At sa pagpasok ng round 4, dito sinubukan ang kanyang kalaban na sumabay sa hataw. Ngunit nakakontrol ito ni Luis Castillo. Vamos, Sampo, suéltate. Contesta, Sampo, contesta. Cerca, más cerca. Sa loob ng round 5, dito na nag-umpisang baguhin ni Castillo ang takbo ng laban. Kung kanina sa mga nakaraang run ay nag-aantay lamang ito ng mga atake ng kalaban, ngunit kakaiba sa round na ito dahil si Castillo na ang umatake at pinipressure ang kalaban gamit ang mga mabibigat na mga suntok. Llévatelo si contragolpea. Venta. ¡Suelta, hijo! El hígado. La plancha. La plancha. Sa pagpasok ng round 6, isang pangyayaring nagpagulat sa karamihan. Sa hindi inasahan at hindi maliwanag na dahilan ay bigla na lang tumiklop ang kalaban at tila may niraramdam ito sa kanyang mga paa. At ito ang naging hudyat sa kanyang corner na itigil na ang laban. Nanalo nga si Luis Castillo sa labang ito mga idol sa pamamagitan ng TKO. At nakuha ang karangalan ng kanyang pagkapanalo. At ngayon magbabalik ito sa ibabaw ng lona upang tangkain na gawin ang kampyonatong hawak ng ating kaubayan na si Melvin Jerusalem. Magtatagumpay kaya ang Mexicano sa kanyang layunin? Mga idol, abangan ang mga susunod na pangyayari